good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating Mercado Official po. Ito naman sa ating mga kaibigan ay talagang usapang magmamanok lang. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo kay Christopher Sina, Lubok Bohol, Dolphy Tagmaya, Banabo Backyard Breeder Association, Boy Cado, Bicol, Arlinda Suyat, Calbayog City, Samar, Potsulo Katura, kaibigan natin to, Linterizo, Kinari, Island, Spain. Magandang umaga sa ating lahat po. Ito'y talagang ano lang ito mga kaibigan, libangan natin na para naman kahit wala tayong mga gawa sa bahay, mapakinggan natin itong mga medyo wala naman itong mga kaibigan, ay talagang ano lang tungkol sa manok. Ito pag-usapan natin mga kaibigan. Ako po, hindi ho ako nakaisip ng ganito. Ito talaga mag-comment sa atin mga kaibigan. At talagang katulong din na makapagbigay tayo ng ano po, yung topic. Kasi itong mga kaibigan natin magmamanok, ito lang na-experience nila yan. At saka makarelate din tayo pag makarinig tayo sa mga tanong na ito. Kaya, at saka na-experience din natin po. Ito kasing nag-ano sa akin mga kaibigan na itong bihag. Bihag mga kaibigan, ito yung sa Bisaya pabihag, yung natalong manok mga kaibigan ba, natalong manok, yung talunan na manok ba, na medyo nabuhay siya mga kaibigan, may tumakbo lang ba o ano ba nangyari, nasugatan lang, tapos hindi na nakatuka, yung mga ganun mga kaibigan ba. Ang tanong ko ay pwede ba gawin natin broadcast to? Kasi itong mga ganito katulad na sa akin mga kaibigan dati, mga kaibigan na natamaan yung para siyang parang tawag din sa Bisaya bilwa, yung na-cross ang manok mga kaibigan, hindi na makapalo, at saka hindi na rin siya tumutuka, at saka bata pa yung manok na yun, mga 9 months old pa siguro. Inabihag ko mga kaibigan, siyempre una na sana ng mga paa, inaano ko, tawag sa akin yun kinuha ko, inalagaan ko po, kasi ang ganda ng kulay mga kaibigan, punkan po, mga na manok, ilulig mo, sweater siguro yun, cruises na siguro. Pagka niya mga kaibigan, medyo nalunasan na yung sugat niya, ibinitaw ko, ang galing po. Kaya, ang ginagawa ko mga kaibigan, parang labag sa sarili ko, kasi alam naman natin, yung ibudkak natin, yun talagang mananalo. Pero siya mga kaibigan, galing sa talo po. Nung hindi ko sinabi sa mga kaibigan ko na itong manok na to, pinapakasta ko po, sabi ko sa kanila, ginawa ko lang yung parang kahig mga kaibigan, parang taga-katskak lang siya. At saka, yung nakakasta siya mga kaibigan, ang mga anak po talagang basag. May kaibigan akong isa mga kaibigan, nakapasok dun sa manukan ko, sabi niya, parang ito, pinakasta mo ang kulay ganyan sa akin mga kaibigan. Pero sinasabi ko sa kanya na, hindi yan. Hindi ko yan, bihag yan yung lumalaki na yung mga medyo, kasi 4 ang lalaki mga kaibigan, medyo lumalaki na sila, inaano ko mga kaibigan, pinasampo ko mga kaibigan, yung bitaw ko, ang galing ng mga anak mo. Kaya yung time na yun mga kaibigan, nung bating na sila sa mga 11 months old, ay talagang iniisa-isa ko silang inilaban, kaibigan, walang talo mga kaibigan sa 4 na lalaki po. Totoo yan kaya, pero hindi ko pa rin sinabi sa mga kaibigan ko na talagang nagpapanalo mga kaibigan yung mga anak ko. Kaya tinuloy kong pinakasta siya sa mga sweater ko rin na hawak ko dati, yung mga Nini Abilio na mga kaibigan, yung mga pusong po, Nini Abilio, iba yung manok na yun mga kaibigan, yung mga pusong dati, kasi nagliwanag po dito kahit nasisiw pa. At saka yung bihag mga kaibigan, ganun din ang kulay po. Kaya naglabasan yung mga ganong kulay mga kaibigan, at saka mga anak ang gagaling po. Pero hindi ko sinasabi mga kaibigan, alam mo na, kasi dati pa naman, talagang kahit dati pa, nagbinta na ako doon mga kaibigan, sa yung mga mura lang mga kaibigan, yung mga 2,000, 2,500, alam mo na. Pero sa Mindanao mga kaibigan, medyo mahal ang manok doon. Alam nyo na, ito yung pagkain, at saka doon sa Mindanao, hindi katulad ito sa Visayas, na manghiram ka ng bugka kahit imported, pwede mo hiramin. Pero doon sa Mindanao mga kaibigan, hindi mo talaga magawa yan. Kaya sa akin, ayun, pagka mga kaibigan, pagdating ng mga medyo ang manok ay
sinabi ko talaga sa mga kaibigan na yung ano na yan, ang sabi ng kaibigan ko na ilaban mo yan. Nilaban ko mga kaibigan, lalo po. Kaya sa akin dyan, sa aking sa aking masasabi dito na ang manok na talunan, pwede ba natin gawin? Pwede po, lalo na pag mo lang, pag personal mo lang mga kaibigan. Pero pag doon ka sa commercial na side, parang pangit pakinggan o tingnan kasi alam nyo na yung magbinta ka ng mahal tapos magpa-pure ka tapos ang broadcast mo galing sa talo. Kung sino naman, kahit sino naman makaibigan, parang lalo na pag di nila alam, nako, napakasakit na mga kaibigan kasi pag mag-broadcast ka talaga, yung mga katulad ko, ngayon, magpa-pure tayo, palabas na yung pure, mga cruises man o line breed man, tapos ang broadcast na ginagamit ng kaibigan galing sa talo po, ako, iba yun kaibigan. Pero kung pang personal mo lang na ikaw lang ang gumagamit sa mga pwede yun, at saka yung mga kaibigan mo na alam nila din na makukuha din sa'yo, okay din yun. Pero yung mga malayo, katulad na ngayon mga kaibigan na social media, tapos ipadala mo, naku, ayaw kong ganun mga kaibigan kasi sa part ko napakasakit ho yung ganun mga kaibigan na hindi mo alam talaga yung totoong. Kaya ako dito mga kaibigan, kung talagang sabihin kung anong bloodline, kung ano itong bugkak na to, kung saan galing, para naman malaman sa kung sino yung kumukuha po. Kasi ang isang tao ay makakuha siya sa ganyan, tapos ilang taon niyang ginagawa yun. Hindi ka naman maawa doon mga kaibigan. Ako bilang isang breeder, ayoko po ng ganun mga kaibigan na hindi mo sabihin talagang totoo. Pero kung pang personal mo lang yun mga kaibigan, okay lang. Pero pag commercial, sabihin mo sa social media na ganito, galing sa talo to. Kung may magkuha pa rin na, kung may mag-avail sa'yo, sabihin mo na galing ito sa para malaman din nila. Kasi alam mo na, mahirap ang pira ngayon mga kaibigan. Tapos bigyan mo ng hindi totoo. Nako. Totoo pero galing talo po. Kaya kung ano man yung mga background doon sa broadcast mo, ano man yung, ay talagang yung totoo mga kaibigan, kung sabi ka na ito ang bloodline ng manok mo, sabihin mo talaga kasi mahirap po yung gano'n mga kaibigan. Parang may isahan tayo doon na, ako dati, ilang bisis ako na, dyan mga kaibigan na, nakakuha ako dati ng sweater mga kaibigan na, yung pumpkin na, hindi naman siya pumpkin, para siyang pusong, galing sa pusong siya. Pure daw yun. Tapos mga kaibigan, nagpalabas siya ng gold po. Nagpalabas siya ng gold mga kaibigan. Paris yung kinuha ko. Parang nagtanong din ako sa sarili na ano ba to? Kung pure mga kaibigan. Tapos nagpalabas ng ibang kulay. Parang magtaka din tayo diyan. Ano mangyari yan bro? Alam nyo na, hindi naman natin kasi kailan sila turi, pure yun na Boston. May lumalabas ng mga ibang kulay. So sa akin mga kaibigan, pag sinasabi mo puro siya sa bloodline na ganyan, wala talaga, hindi talaga yan magtapo ng ibang kulay po. Kasi ipagpalagay na lang natin na throwback doon sa mga pinanggalingan niya, sa mga pinakaluluhan niya. Lumalabas yun, pero pag sa akin mga kaibigan, itong mga sweater, kung sweater naman mga kaibigan, pag magpalabas ito ng puti, iba na yun. Okay lang yun siguro, white kilso, magpalabas ng pula. Kasi ang kilso galing sa pula na manok siguro yun. Kaya napasukan ng claret siguro, kaya nagpalabas ng puti. Sa atin doon kaibigan, kung ano yung pure, talagang walang ibang kulay, hindi nagtapo ng ibang kulay po. Kasi parang tayo dyan kaibigan, parang naisahan tayo po, napakasakit niyan po. Lalo na ilang taon mo yan ibibreed, tapos ganun lang pala. Yun lang po, yun lang ang ating nasabi dyan kaibigan, itong bihag o talunan na manok. Pwede ba natin gawing bugtak? Pwede po, lalo na pag pag personal na po. Yan lang po, yan lang ang ating mapag-usapan sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.